Bank reconciliation with book error. Ron Company provided the following data for the month of January 2020. So, ang required, prepare the bank reconciliation statement for the month of January 2020. So, bank reconciliation with book error. So, may mga errors tayo na ma-encounter sa problem na ito. Okay. Iisa-isahin natin yung mga line item dito. Then, ilalagay natin kung siya ba ay reconciling item ni book or reconciling item ni bank. Kasi gagawa tayo ng bank reconciliation statement. Balance per book. So, ito ay book. Yan. Kapag book, ibig sabihin reconciling item ni book. Kapag bank, yung nilagay natin, reconciling item ni bank. Balance per bank statement, ito ay bank. Collections of January 31. But undeposited, 550,000 pesos. Okay. Ideally kasi sa mga company, kapag nakakakolekta sila ng pera from customers, dinedeposit nila yon sa kanilang bank account. So, ito may collection ng January 31 pero hindi pa na-deposit. So, nasa kamay pa to ng business. Hindi pa siya na-deposit. So, ito ay example ng deposit in transit. 550,000. Deposit in transit, yan ay reconciling item ni bank. NSF check received from a customer returned by the bank on February 5 with the January bank statement. Okay. Yung line item naman na ito, nung February 5, nakuha na ni entity yung kanyang January bank statement. And yung January bank statement na yon, meron siyang kasamang NSF check from customer. So, NSF check received from customer, ito ay kasama sa debit memo. And ang debit memo, reconciling item yan ni book. Checks outstanding on January 31, 650,000 pesos. So, checks outstanding, other term nan, outstanding check din yan. Ito ay reconciling item ni bank. Bank debit memo for safety deposit box. Rental not recorded by depositor, 5,000. So, ano naman itong bank debit memo for safety deposit box rental? So, baka yung bangko may pinapagamit siya na safety deposit box sa business. May pinapagamit siyang safety deposit box rental. So, para siyang vault, kumbaga, pinaglalagyan ng mga pera or important documents. May pinapagamit na safety deposit box yung bangko kay Ron Company and to charge Ron Company para sa rental ng safety deposit box na yon, kinakaltasan siya or charge siya ng 5,000 as bank debit memo. So, ito ay debit memo din, kasama sa debit memo, and reconciling item yan ni book. A creditor's check for 30,000 was incorrectly recorded in the depositor's books as 300,000. So, ito naman, error. Alam na nating error yan. Pero, kaninong reconciling item yung error? Ang error ay reconciling item ng party na nagkamali.
So, sa case na to, ang nagkamali ay si Book. Ang nagkamali ay si Ron Company. So, ito ay reconciling item ni Book. Siya ang nagkamali, siya ang magko-correct ng kanyang error. And since na may error, yung ang problem na to, kailangan natin yang kumbaga pagtuunan din ng pansin. So, ibubukod natin yung mga error dito na lang sa separate na paper. Error, naka-encounter na tayo ng error. So, lalagyan natin dito ng entry made, then yung should be entry, and yung adjusting entry. Okay. Entry made. Ano ang nangyari? A creditor's checks for 30,000 was incorrectly recorded in the depositor's books as 300,000. So, ang ginawa ni Book sa kanyang record, debit, accounts payable, credit, cash, 300,000. Creditor check. So, check ng creditor, nagbayad si business kay creditor, 30,000, pero nai-record niya as 300,000 pesos. Ngayon, ano dapat yung tamang entry para dito? Dapat, ang naging entry lang dito, 30,000 lang. So, dapat ang naging entry ni Book dito, accounts payable, credit, cash, 30,000. Ngayon, ano yung adjusting entry? Para makorek natin itong entry made. So, ang adjusting entry ay debit cash 270,000, credit accounts payable 270,000. Kasi 300 yung naibawas, pero dapat 30,000 lang yung binawas sa cash. So, kailangan mong ibalik yung sobrang nabawas na 270,000. So, meron na tayong adjusting entry para sa error na to. Next, a customer check for 200,000 was recorded by the depositor as 20,000. So, error ulit. Kamali na naman. Kaninong reconciling item ito? Kay Book. Pagkakamali kasi ni Book, siya ang kailangan mag-correct. Ngayon, lagay natin ulit dito sa ating yellow paper. Ano yung nangyari? A customer check for 200,000 was recorded by the depositor as 20,000. So, debit cash. Ang nangyari, debit cash, credit, accounts receivable, 20,000. Pero, dapat, 200,000 yung i-record. So, debit cash, credit, accounts receivable, 200,000. Dapat ganyan yung naging entry ni Book nung na-receive niya itong customer check. Nagbayad yung customer kay business. So, anong adjusting entry nito? Ang adjusting entry niya, debit cash, credit, accounts receivable, 180,000. Okay. 20,000 lang kasi yung ni-record as debit, pero dapat 200,000. So, ibig sabihin, kailangan mo ring i-debit yung kulang na 180,000. Next, the depositor neglected to make an entry in its books for a check drawn in payment of an accounts payable 125,000. So, ano yung entry made natin para dun sa last line item na 125,000? Entry made natin ay, nakalagay dito, no entry. Made. Kasi, the depositor neglected to make an entry in its books, 125,000. Ano yung entry? Ano yung should be entry para sa last line item? So, to record
yung last line item, dapat nag-entry si book dyan ng debit, accounts payable, credit, cash, 125,000. And yung adjusting entry natin would be debit, accounts payable, credit, cash, 125,000. Actually, yung cash na account dito sa mga entry made should be an adjusting entry. Mas appropriate yung cash in bank na account. Pero, para mas mapabilis tayo ng konti, ginamit ko na lang na account ay cash. Pero, again, mas appropriate cash in bank yung inyong gamitin as account for cash. Okay, so natukoy na natin yung mga entry made should be an adjusting entry para dun sa mga error. And speaking of error, ito ay error din. And reconciling item din siya ni book. So natukoy na natin ang lahat ng reconciling item ni book and reconciling item ni bank. Gagawa na tayo ngayon ng bank reconciliation statement for the month of January. Okay, gagawa na tayo ng bank reconciliation statement. So, dito muna to. Bank reconciliation statement. Heading, Ron Company. Ron Company. Then, bank reconciliation statement. And ang period, January 2020. January 2020. Okay, unahin natin si book. Balance per book. $3,130,000. Add. Ano yung mga i-add natin? Lahat ng credit memo. May credit memo pa dito. Book, deposit in transit, debit memo. So, walang credit memo. Walang credit memo pala. So, zero na lang natin to. Akala ko may credit memo. Next, ano pa yung mga reconciling item dito ni book na baka may reconciling item dito kay book na padagdag. So, tingnan natin. Ito ay debit memo, error. Okay, tingnan natin yung mga error. Baka meron dong mga reconciling item na kailangan padagdag. Ang error kasi, pwede siyang add, pwede din siyang minus. Pwede siyang plus, pwedeng minus. Depende sa nangyaring error. So, babalikan natin yung mga ginawa nating adjusting entries dun sa yellow paper. Ito yon. Okay, ito lang yung titingnan natin. Adjusting entry. Lahat ng may mga debit na cash dito, meaning, yan ay kasama dito sa add na section ng bank reconciliation statement. Cash, etong 270,000. So, ito yung error. Error in recording 30,000 creditor check. Lagyan na lang natin dito. Error in recording creditors check of 30,000.
Ito yun, 270,000. Next, ito, yung may debit na cash. 180,000. Ito naman yung to correct error in recording customer check. Error in recording customer check of 200,000. 180,000 pesos. 180,000 pesos. So, etong dalawa lang. Ito kasi, hindi natin isasama to. Mamaya pa natin isasama yung 125,000 na yan. So, total, 270 plus 180. Yan ay 450,000. Total nito, 3.130 million plus 450,000. 3,580,000. Okay. Less. Okay. Less. Maghanap tayo ng mga reconciling item ni book na less ang treatment, like yung mga debit memo. Maraming debit memo dito. Ito. Debit memo. NSF check. Lagay natin dito. Less. Debit memo. NSF check. Na? Kano yun? 50,000 pesos. Next, yung debit memo ulit for the safety box rental. Safety box. Yun na lang lagay natin. 5,000. Ano pa? Yung error. Ito, yung isa na error. Yun, kagaya nga ng binanggit kanina, ang error depende. Depende kung plus, depende rin kung minus. So, pwede siyang mag-appear as plus or minus, depende sa error na nangyari. So, ito, isasama na rin natin to dito sa less section ng bank reconciliation kasi kailangan nating bawasan yung cash ng 125,000. So, ito yung entry neglected. Entry neglected, ito yon na 125,000. Okay, so na-consider na lahat. 50 plus 5 plus 125, that is 180,000. So, adjusted balance per book January 31, adjusted balance per book January 31, 3.58 million minus 180,000, 3.4 million. Okay, etong ginagawa natin, section pa lang ni book. Ngayon, gawin naman natin yung section ng kay bank. So, lagay natin dito. Balance per bank. Magkano yun? 3.5 million. Add. Ano ang mga i-add natin? Deposit in transit. Na, mayroong deposit in transit dito. Ito yun. 550,000 pesos. Then, wala namang
other reconciling item na padagdag kay bank. So, total 4,050,000 less outstanding check na 650,000. So, adjusted balance per bank 3.4 million pesos. So, parehas silang dalawa. 3.4 million pesos. So, tapos na yung ating requirement. Prepare the bank reconciliation statement for the month of January. So, ito na yung ating bank reconciliation statement. Journal entries to record adjustments. Although wala namang binanggit sa problem na kailangan ng journal entry to record adjusting entries, gawin na rin natin. So, dito, sa bank reconciliation statement, ang gagawa lang naman natin ng adjusting entry dyan palagi ay yung side ni book. Ito lang yung titingnan natin. Yung bank, hindi natin papakialaman yan. Ito lang, yung kay book. And if itong problem na to ay may requirement na adjusting entry, so nagawa na natin yung ilan sa mga adjusting entry dito. Like, itong mga error. Ayan, itong error na to, and yung entry neglected. So, yung adjusting entries para sa error na yan, ay itong ginawa natin agad. Ginawa na natin siya. Ayan, ito. Ito yung magiging adjusting entries natin para sa mga error na nakumit ni book. So, meron na tayong 1, 2, 3. Tatlong adjusting entry. Which is ito yon, ito, tsaka ito. So, meron pang dalawang wala. How about itong debit memo NSF check from customer? So, to record yung adjusting entry dito for NSF check, dito na lang sa side na to. Na-debit natin yung accounts receivable na 50,000, credit cash 50,000. So again, hanggang ngayon na binanggit ko kanina, mas appropriate kung cash in bank. So ginagamit ko na lang muna cash account para mas convenient yung ating discussion. Kumbaga para mas mabilis yung pagsusulat kumbaga ng account. Pero cash in bank yung mas appropriate. And ano pa, nagawa na natin to. How about to record yung adjusting entry for safety box rental? Ano kaya yung magiging entry natin dito? To record yung adjusting entry. Okay. Suggested entry dito would be debit service charge or bank service charge na 5,000, credit cash na 5,000 pesos. Kasi parang kasama sa services ni bangko yung pag-provide nila ng safety deposit box. So, kaya siya service charge or any appropriate account. So, meron na tayong 5 adjusting entry. So, kung ang problem ay nangangailangan ng journal entries for adjustments or adjusting entries, titingnan lang natin yung side ni book. Yan, eto lang yung side ni book na yan sa ating bank reconciliation. And lahat ng reconciling item dyan, gagawa natin ng adjusting entry. And meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. Yung tatlo dyan ay eto, and yung dalawa ay